Sa kabila ng pagsisikap kasama si Pangulong Trump na kumbinsihin si Pangulong Herzog na patawarin si Punong Ministro Benjamin Netanyahu, iniulat na hindi niya ito gagawin sa ngayon. Ayon sa dalawang mataas na opisyal ng Israel na may direktang kaalaman, naniniwala ang Pangulo na may iba pang opsyon maliban sa pagpatawad o hindi pagpatawad. Dahil tungkulin niyang magtaguyod ng pagkakaisa, susubukan ng Pangulo na simulan ang proseso ng pagmamamagitan para makamit ang plea deal. At makakasama natin ngayon sa pamamagitan ng Zoom si Ariel Kahana, isang diplomatic correspondent para sa Israel Hayom. Hello at magandang gabi, pati magandang hapon. Sa wakas, sana naririnig mo ako. Maingay sa paligid pero naririnig ka pa rin namin. Sige, malinaw kang naririnig. Ipaliwanag mo ito. Matagal ng tanong ito mula nang makauwi ang mga bihag at parang biro lang sinabi ni Pangulong Trump. Pero anong palagay mo tungkol sa posibilidad na ito? Pardon ba o wala? O may option sa gitna? Hindi talaga yaging biro. Masasabi ko yan sa'yo. Masasabi ko na bago pang talumpati sa Knesset, gaya ng nabanggit mo nung kakabalik ko lang, sinabi sa akin ng mga aide ni Pangulong Trump na hihilingin niya kay Herzog na patawarin si Netanyahu. Ngayon, ang pinakahuling pangyayari ay mismong ang presidente, ang Pangulo ng Israel, ang magtutulak sa punong legal na tagapayo ng gobyerno na simulan ang negosasyon sa mga abogado ni Netanyahu. Para makamit ang layunin na tapusin ang paglilitis dahil matagal ng posisyon ni Herzog na dapat itong matapos. Ayaw niyang gamitin ang kapangyarihan niyang magpatawad. Ayon sa kanyang pananaw, iyon na ang huling opsyon. Kaya susubukan niyang kausapin ang magkabilang panig at siguradong itutulak niya sila, kahit pilitin pa niya. Alam mo, wala siyang legal na kapangyarihan para pilitin sila, pero maaring gamitin niya ang opinyon ng publiko o iba pang pampulitikang presyon para subukang itulak sila na magkasundo para matapos na ang paglilitis. Dahil matagal ng paninindigan ni Herzog na matapos mapatunayan o halos mapatunayan sa korte na hindi na mahalaga ang mga pangunahing kaso laban kay Netanyahu. Panahon ng iligtas ang bansa at tapusin ang paglilitis matapos ang mahabang taon. Pero isang bagay ang tapusin ang paglilitis. Pero ang pagtatapos ba ng paglilitis ay nangangahulugan ng pagpapatawad? O ang pagtatapos ng paglilitis ay maaring isang plea agreement na magtatapos sa kaso, pero hindi ka namin bibigyan ng pardon? Kaya maaring maraming mga opsyon. Walang duda na ang mga taga-usig ng gobyerno ay hihilinging bumaba si Netanyahu sa pwesto bilang punong ministro. Hindi ako sigurado kung mangyayari ito, pero ang negosasyon ay kung ito ay mabubuksan, hindi ako sigurado. Hanggang ngayon, tumanggi ang punong legal na tagapayo ng gobyerno sa anumang negosasyon at ayaw buksan ang issue. Pagdating sa pagtatapos ng paglilitis, gusto niya magpatuloy ang paglilitis kay Netanyahu na parang normal lang ang lahat, na parang walang nangyari. At parang walang komento mula sa mga hukom tungkol dito na hindi totoo dahil may mga rekomendasyon naman silang alisin ang ilan sa mga kaso. Kaya ang tanong ko ngayon sa puntong ito ay kung ang punong legal na tagapayo ng gobyerno, si Galiba Arab Miara, ay papayag bang magsimula ng anumang uri ng pag-uusap kasama ang mga abogado ni Netanyahu? Hindi ako sigurado dyan, pero tingnan natin. Alam mo, isa pa, may balita rin na pagsasamahin na ni Lapid at Bennett ang kanilang mga partido. Ito ay, alam mo, talagang mga bagong detalye na lumalabas. Kaya anong ibig sabihin nito para sa'yo? Sa tingin ko, hindi naman ito nakakagulat. Ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng punong ministro sa politika? Ito ay isang napakabagong pangyayari sa nakalipas na ilang minuto. Kaya si Netanyahu, pasensya na. Si Bennett at Lapid ay formal na mag-aanunsyo ngayong gabi na sila ay magsasanib bilang isang partido ng Yesh Atid at Bennett. Magkasama, si Bennett ang mamumuno sa partido. Siya ang kandidato nila bilang punong ministro. Si Lapid ang pangalawa. Tatawagan nila si Eisenkot mula sa oposisyon para sumama. Hindi ako sigurado kung mangyayari ito ngayon. Yun ang sinabi niya. Sa kasaysayan ng politika ng Israel, sa simula, may kaunting pag-usad lang. Sa tingin ko, tataas ang mga numero nila sa mga survey ng ilang linggo, pero halos kalahating taon pa bago ang eleksyon.
Karaniwan, ganito ang nangyayari. Alam mo, nagsisimula kang mataas at pagkatapos dahan-dahan bababa ka rin. Sa totoo lang, tinatanong mo ako tungkol sa punong ministro. Sinasabi ng mga ministro ng Likud, ano ba si Bennett? Kanan ba siya o kaliwa? Pinaalala ko lang, si Bennett ay mula sa matinding kanan ng politika sa Israel. Dati siyang pinuno ng Yesha Council. Kaya ngayon, tumatakbo siya sa parehong partido kasama si Lapid na nasa gitna o gitnang kaliwa. Paano nangyari na ang dalawang politikong yon ay nagsasama? Kaya ang Likud at si Netanyahu ay siguradong aatakehin sila mula sa ganitong pananaw, mula sa ganitong aspeto at sa politika, alam mo na. Tinatawag ito sa Ebreo na bond of the brothers, pero masasabi ko rin ito ay bond of the weakness o ugnayan ng kahinaan. Ibig kong sabihin, hindi naman maganda ang kalagayang politikal ni na Bennett at Lapid.